magandang lalaki at ustoryoso. Teka, bakit sila kaso sa dyan? Ilang beses na tayong palas, di pa tayo makaalis na rin. Hindi naman ako magmumukhang puyat eh. Ay, kasi yan si Deli. Para wag kang magmukhang puyat, ay kailangan magpahinga ka na. At bukas na tayo magkita-kita sa simbahan. Palagay ko ba kahit naiwanan niyo ako nag-iisa eh, hindi rin ako makakatulog. Sapagkat nag-uumapaw ang kaligayahan sa aking puso. At hanggang bukas na lamang, ay magiging may bahay ako ni Enrique. Ibig ko maging madali na ang oras. At ibig ko maging umaga na. Oo, kung manang nasa lugar mo, ito yung hindi rin ako makakatulog. Talagang napakaswerte mo. Napakagandang lalaki ng napapangasawa. Talaga? Mapalad ka talaga, sorry. Oo, huwag ka naman pinagpi. Salamat ka pa nga't malumigaw sa'yo kahit na matanda eh. Dali na, Anita. Nakakapeste ang matandang yun eh. Wala akong iniwan sa pusa kong maglambing. Sige na, sige na. Matilda? Halika nga, iligpit mo lahat ng mga regalong to. At dalhin mo lahat sa kwarto, ha? Magandang umaga naman. Hindi ko kayo natatandaan. Ano ba maipaglilingkod ko sa inyo? Hindi mo nga ako matatandaan pagkat ngayon lamang tayo nagkaharap. Ako'y naparito bilang isang ina upang manikluhan at mag-aawa sa iyo alang-alang sa unang malay na batang ito. Hindi kita maunawaan. Ang batang ito hindi magkakaroon ng pangalan kapag napakasal ka kay Enrique. Ang ibig mo sabihin? Oo, salita. Si Enrique ang ama ng batang ito. At akong kanyang sabing palad na ina, ikaw ay babaeng katulad ko. At ako'y umaasal, maunawaan mo ang bigat ng dalamahating hindi nagbuasak ng aking dibdib. Maawa ka sa akin at sa aking anak. Sa ngalan ng Diyos ay niluluhog ko sa iyo. Niluluhog ko sa iyo kung agawin ng kaligayahan naming mag-ina. Huli na ang paglapit mo sa akin. At saka hindi kita dapat paniwalaan. Si Enrique iniibig ko. At ako man ay may karapatan din lumigaya sa piling niya. Sa totoo man at sa hindi sinasabi mo, ay maliwanag ang kanyang kapasyahan na akong napili niyang pakakasalan sapagkat ako ang tunay niyang minamahal. Nagkakamali ka, Soledad. Wala pa sa pagkabata, nagmahala na kami ni Enrique. Alam na alam ko ang kanyang damdamin. Napilitan siya magtapat sa ilang pag-ibig dahil hindi siya sanay sa pagdaralita. Nakita niya sa iyo ang landas na magbibigay sa kanya ng masaganang pamumuhay. Sa madaling sabi, ang iniibig niya sa iyo ang iyong kayamanan at hindi ikaw. Kahit habang may panahon ay imulat mo ang ibang mata sa katotohanan. Hindi ko na ibig marinig pa sasabihin mo. Si Enrique tapat sa akin at hindi ko paniniwalaan ang mga binibintang mo sa kanya. Kahit maaari ka nang makalis at wala akong pakilang sa inyong dalawang mag-ina. Kung hindi mo man matagpuan sa iyong puso ang aking kapag ay maawa ka sana sa aking anak. Huwag mo may pagkaitang karangalan ng kanyang pagkatao. Sapagkat lalong siya higit na may karapatan sa pangalang inaagaw mo sa kanya. Inaaksaya mo lang iyong panahon. Umalis ka na! Ikaw ay bata pa. At makakatagpo ka ng higit na makapagpapaligaya sa iyo. Ang pag-asa namin sa buhay na mag-ingay na kasalanan sa iyong mga palad. At kapag yan ay pinagkait ay mamasalapin po namin na magpagkasiwagan. Kaya na mabuhay na lamang sa pag
magluha sa amang panahon. Maawa ka sana sa amin, Sulidan. Maawa ka sana sa amin. Maawa. Ako ba'y kaawaan niyo kung ako naman ang magdusa upang kayo'y lumigaya? Ang magiging kahihiyan ko pa sa lipunan ay mahugasan ang inyong pagluha. Kung ako ba'y magpakamatay upang hugas lang ang inyong kaligayahan, ay patatawarin kaya ako ng Diyos. Talaglisanin mo ng tahanan ito at huwag mo nang gampalain ang ating katahimikan. Lumayas ka na! Lumayas ka na! Ate, tatapolong. Tayo na sa simbahan. Hindi na tayo pupunta sa simbahan. Dinaramdam kong sabihin hindi na matutuloy ang ating pag-usap. Binuo ko na sa aking sarili na nakasalan ng isang babaeng lalong karapat-dapat sa aking pagmamahal upang mabigyan ng pangalan ng walang malay na bunga ng aming pag-ibig. Inaamin kong ako ang may kasalanan ng lahat sapagkat nasilaw ako sa iyong kayamanan. Ang akala ko'y mabibili ko ang buong daigdig sa pamamagitan ng iyong salapi. Sabihin pa, ako isang tao lamang na inianhag sa pagkakamali. Dahil sa mga kabutiang loob na ipinamalas mo sa akin, ay hindi ko maatim na ikaw ay patuloy ang dayahin. Patawarin mo ako, Soledad. Enrique. huwag ka lalapit sa kwartong ito. Ano mangyari ho Senyorita Margarita? Mahuhuli na kayo sa mister. Hala, sige, kunin mo ang belo ko. Nasa kotse na ho. Sulong-sulong sa
Oo. Dali ka! Ate Stella, mahuli na tayo sa misa. Ate, naiyak ka? Wala kang pakialam. Tena. Ay, nakita ang gasilidad? Ay, naku, oo. Ang itsura lang ng mukha, ang itim ko sino. Maganda nun, maganda lamang. Ang dami sabi sa katawan. Lalo sa ulo. Ay, wala ho eh. Talenta ba ang bata? Ay, Jinjing! Wala bumibili dito, Jinjing! Wala bumibili dito ng manidali ka! Ano ba? Yun na lang isa. Nakita mo mga kunting butit. Ako takot. Oy, si Mugni saging isa. Saging yung ano. Bakit mo naman kasi kailangan niya po. Maniho kayo, Ale? Ale, maniho kayo? Ale, maniho? Ale? Sige na, puminiho mo kayo ng mani. Hahara-hara ka kasi eh. Ate ko pa, nakita na talaga na nakabangga. Masyado mo ba ito? Nabangga na ito, hindi ko pinulo. Akala mo kung sino kung maglalakad. Para sarili ang kasada. Ay, maglalala. Bumalik ka dito. Choklada! Alam mo sino? Masyado naman. Sobrang ako kung sino ah. Kaya magkakalat. Napanggalan ako dinakot. Narito pa ang isang ubod ng bango, subalit sa ganday alangan sa iyo. Eto pa. Ayan pa. Lahat na ikunin mo't alay ng puso kung ngayon ay hilong-hilo. Ipipitas pa kita ng mga bulaklak at nang magkumamoy ang lansa ng dalag. Tama na yan, baka yulo kita. Alejandro, patay ng makina. Magandang umaga po. Sino kayo at anong kailangan niyo rito, ha? Senyorita napatulong lang ako sa kanilang manitas ang bulaklak. Eto pa. Salamat. Sila ang taga Maynila kanina pa naghihintay. Ah, mga ahente, ha? Hindi ko kailangan ng ahente dito. Hala, pumasok ka sa loob. Dali! Aba, nagkakamali po kayo. Ako po ang agrimisyon na pinatawag niyo sa Manila. Ah, kayo pala, ha? Pues dapat yung malaman na hindi ko kagustuhan ng pagkakatawag sa inyo. Si Baporong ang dapat yung kausapin tungkol sa bagay na yan. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa iyo. Armando Villamor po. Ang bago ninyong lingkod. At sila naman ay si... Margarita Morente po. Kinagagalak ko yung makilala. Ako man po'y gayon din. Siya nga pala, ang aking kaibigan. Pablo, walang gulat po. Pag-utusan ninyo. Maibaho ko ng salitaan. Sino ho ba si Baporong at saan nakatira? Si Baporong ba? Siya ang aming katiwala. Tsaka, dyan lang siya sa may libis na katira. Itanong na ninyo sa mga tao doon. Lahat naman sila yung nakakaalam eh. Salamat ho. Wala naman. Margarita! Bumalik ka na! Ano ba ang ginagawa mo dyan? Madali ka! Hanggang sa muling pagkikita. Ang baksik pala ng kapatid noon. Oo nga, no? Tayo na kay Baporong. Bukas na, linggo naman ngayon eh. Pasyal-pasyal muna tayo doon sa plaza at baka maraming magandang babae doon. O sige, kasama na lang kita. Meron na ako na pagsundahan eh. Alejandro, akong bahala sa iyo ha. Salamat. Abling, maleta. Hindi pa papayaman ang nais kong gawin. Kung hindi, ang ibig ko ay maraming makinabang sa mga lupain niya. Yan ang tama, Ita. Hindi lamang mga kanayo natin ang makikinabang. Ang sabihin mo, baka kumuha pa tayo ng ibang magsasaka sa ibang bayan. Biro mo ba ang laki ng asyenda niyan? 2,000 hektarya. At kung lahat na yun ay matatamnan, ay aani tayo na mahigit sa 100,000 kaban taon-taon. Oo nga.
Ngunit napakalaking kapital ang kakailanganin natin. Hindi ka Edad. Sapagkat karamihan sa magbubukid dito, may pagkakautang sa tatang mo. Hindi nga lamang sila makabayad sapagkat hindi mo sila pinagtatrabaho. Eh, sino-sino ba sa Morente? Tingnan ko nga. Eto, pagdating ko sa'yo. Ayan. Francisco Sanchez, Eladio Limpopo, Teopisto Castro, Alex Bontigal, Venancio Simbulan, Apolonio de Leon. Baporo, hindi ba yan ang apelyido ng tatay ni Temyo? Ayan nga ang yumaong ama ni Tenyong. Maibalita ko nga pala sa iyo, Edad. Narito na si Tenyong. Kagagaling lamang niya sa Mindanao. Hindi ako interesado. Magkano utang? Ma'am Porong, yan ba ang timing na may-ari ng batalan na nakasasap sa lupa ni Miss Morente? Bata lang Yan nga. Alam mo, Edad, ang kanilang bahay, may batalan. Yung batalan nila ay lampas na sa kanilang bakuran, kaya't naroon na sa lupa mo. Maliit lamang, 2 metro lamang yata. Magkano ka mo utang? Tingnan ko nga. Ito. Mahigit lamang sa 2,000 piso. Sa makatwid hindi siya maaring tumangging manilbihan sa akin kung gayon. Hindi maaaring tumanggi sa iyo. At saka ngayon pakikinabangan natin ang batang niya. Malawak ang kanyang karanasan sa agrikultura. Maaari natin siyang gawing pangalawang katiwala. Alam mo, Edad, ako'y matanda na at hindi ko na kayang mag-isa ang trabaho niya. Kung ayaw mo naman magpatawag tayo ng iba sa Maynila. Huwag na, Baporo. Huwag na. Yan taong yan ang ibig kong gawing pangalawang katiwala. Magaling. Bukas din ay pupunta at kakausapin ko. Sasama ko sa iyo. Lalong mabuti. Edad, pakinggan pa itong mga pangalan ng mga tao na kakausap sa inyo. Huwag na't masakit na ulo ko. Bakit hindi kami? Margarita, tiyan na. Kayo nang bahalang magpapasensya at marami pa kaming gagawin. Hindi niyo ata naubos ang hinihin niyo. Lalo na kayo. Alang-alang sa iyo. Ako naman. Ay, huwag mo po siguro dito. Ay! Sige! Nandiyan ba si Temyo? Oho! Nandiyan ho sa itaas? Tawagin mo. Oho! Tata Porong, gaano ba ang laki ng lupa kung nasasakop nila? Hindi namang gaano. Halika din tignan mo. Ayan. Mula lamang dito hanggang doon. Maliit lamang naman pala eh. Aba, Porong, naririyan ka pala ha. Nanay ka. Magandang araw po. Magandang araw po naman. Ay, sinamahan ko po sila at meron kami sa jacket. Temyo, nandiyan po ba? Tungkol ba rin sa kapilasong lupang nasasakop ng aming batalan? Talaga namang aalisin niya na, hindi pa lamang na asikaso ni Temyo. Huwag kayong mag-alala at talagang hindi naman namin kayo lalamangan. Aba, hindi nga po, Nanay Ska. Aba, hindi ho. Tinitingnan lamang namin. Kakapraso lamang naman pala eh. Ano ba yun? Kuya, ang bato natin pinigigiba nila. Tinitignan ka. Temyo! Kuya, anong gagawin mo? Ubod lang sa sakin. Para kapraso ng lupa, hindi makatulong. Hindi yan ang itinarito, Nanay. Huwag mong gawin yan! Huwag mong alam! Huwag! Huwag, Temyo! Huwag mo gawin yan! Tigilan mo! Huwag tumigil ka! Wala kang karapatan sumira ng ano pa mang bagay na pinakikinabangan. Kahit na sarili mo yan! Wala pala, ha? Nangaral ka pa. Hindi ba yun ang gusto mo? Hindi! Napakadilim kasi ng pag-iisip mo! Kaya wala kang tagaunos din eh! Oy, lumayo-layo ka nga at baka pati kayo mapalakol mo. Ano? Wag! Huwag ka na Hindi yan ang sadya namin dito. Hindi yan. Sino ba lolokohin ninyo? Hindi, ano ba pinarito ng babae yan? Hindi ba upang kami pagbintangan magnanakaw ng lupa at alipustahin kami mga mahirap? Oo. Yan ang pagkakakilala mo sa akin. At yan din ang pagkakakilala ng lahat. Lahat kayo napupuo sa akin. Pinararatangan niyo ako ng kasalanan kailanman ay hindi na mahay sa aking puso. Kasalanan ko pa kung sarilinin ko ang aking kalungkutan. Kayo ba'y ginampala ko kailanman? Masama pang iligpit ko ang aking sarili upang iwasan ang inyong pagkutya. Marahil hindi niyo maunawaan. Kapagkat bawang inggit, buot, at kasakiman na naghahari sa lahat ng dako. Napakalaki ng pinagbago ng daigdig na ito. Sadyang napakalaki.
Kung manay may nagawang kasalanan o pagkakamali sa inyo, hinahingi ko ang inyong kapatawaran. Mula ngayon ay iuukol ko na lamang ang aking buhay sa pagkakawang gawa. Lahat ng aking mga lupang nakatiwangwang ay pagyayamanin ko ng muli. Temyo, hihintayin kita sa bahay bukas ng umaga. Ikaw ang napili kong katiwala. Bait-bait naman pala eh. Kamusta pansiraan ng batala natin? Eh, mangyari, wala pang katitigil ng dagdag mo. Bata, ito eh. Dapat nga pala naman tayong mapahiya sa inasal natin. Oh, ano yun? Itong batang ito eh. Umakit ka na, umakit ka na. Ito batala natin eh, kontik nang nagkawaras-waras. Akala ko ba'y naunawaan niya ako? Nag-aksaya pala lamang ako ng panahon. Para din pala ako nakipag-usap sa isang kwago? Napitiyo kong si Darating. Darating. Bakit hanggang ngayon ay wala pa? Pinaghihintay niya ako. Ano ba akala niya sa kanyang sarili? Emperador? Pag hindi pa siya dumating sa loob ng 5 minuto, makikita niya, ipamumukha ko sa kanyang pagkakautan ng kanyang ama. At pipilitin ko siyang manilpihan dito ng parang isang alipin. Palagay ko'y napahimbing ang tulog ni Temyo. Mabuti yata edad eh. Magpahinga ka na muna sa itaas. Pagdating niya, saka ka na lang namin patatawag. Ano ha? Mabuti pa nga. Sige, mag-care ka na. Margarita, samahan mo ako sa kwarto. Eh, paano ate? Sino harap sa kanila dito? Si Bacorong. Magandang umaga po. Temyo! Temyo! Alagay ko, medyo ako na-atraso eh. Siya nga, kanginang-kangina ka pa hinihintay namin dito. Umupo ka. Kanina pa nga ako sana ako pupunta rito eh, hindi ko maiwanan yung aking kalabaw eh. Bakit ba? Ano ba nangyari sa kalabaw mo? Ang anak ko eh. Ano naging anak? Ano pa magiging anak nun? Di kalabaw eh. Hindi yan, Temyo. Ang ibig namin sabihin, kung lalaki o babae. Siya nga naman. Babae, lalaki. Pero ang sopas mo nito, mistiso. Meron palang mistisong kalabaw. Yung maputi. Teka muna, Temyo. Di ba maswerte raw yung puting kalabaw? Yan nga ang kasabihan. Pero asiste, tila ho yata meron pang ibig sumunod. Aba, hindi kambal. Eh, nga ho mangyayari. Pambira! Kampal na kalabaw! Tama na ang usapan tungkol sa kalabaw. Nag-aamoy kalabaw tuloy dito. Magandang umaga, Edad. At anong kinaganda ng umaga? Dahil sa kalabaw? Maupo kayo. Temyo, kailangan kong isang katiwalang hindi nangingiming magtrabaho parang isang kalabaw. Ano? Sang-ayon ka ba? Yan ang trabaho gusto ko eh. Bueno, kung gayon, makipag-usap ka kay Baporong tungkol sa iyong gaganahin. At makapag-uumpisa ka na ngayon. Ayusin ko agad yan, Edad. Salamat, Edad. At maaasahan mo, nagagawin ko lahat aking magagawa. Bibistahin ko lahat ang buong asyenda. At susulihin ko ang lupa. Pagkaraan sa linggo, magbabalik ako rito. Sasabihin ko siya kung ano-anong kailangan natin. Hindi na kailangan. Sasama ko araw-araw sa pagbibisita mo sa asyenda. Tama ka? Ikaw? Oo, bakit? Wala. Naitatanong ko lamang. At hindi lamang ako, pati si Margarita. Aba, kailangan na rin sumama si Armando. Hindi ba, Armando? Aba, oo. Bakit? Kailangan ko rin nung mabisita ang buong asyenda nang aking malaman ng tiyak na laki upang masayos. Talagang kailangan nita. Bueno, kayo ba? Señora, malamig ako sa baw. Hindi ko pala nakahanda ng mesa. Bueno, tayo magsasalo-salo bilang pasinaya sa ating layunin. Magaling. Huwag na kaya ito at inaantay pa ako ng aking kalabaw eh. Puro kalabaw. Sige na, tayo magkakain. Kailangan kasi nagkaroon ng mistisong kalabaw.
gusto na rin antukin eh. Hindi ko malaman kung darating si Margarita o hindi. At tutulog na nga siguro. Eh kung ganito naman klase ang pupuntahan ko lahat ng pagtitipon, eh mabuti pa eh, paparin ako. Mabuti pa nga. Kaya ako maniipit ko na rin mainis eh. Hindi ko malam kung anong klase ng babae ito si Ida. Mangungumpid at pagkatapos pag-antay tayo rito. Makainis. Kung sa bagay mabuti ang kanyang tangka. Ibig niya marahil maging sosyal. Sosyal. Pablo, huwag mautawanin. Pari ba maging sosyal? Mahing makalumang makaluma. Masyadong mainit. Pinupusan ako na malapot ah. Ikaw lang ba? Pati ako ibig ko na magbubad eh. Magtigil na kayo. Pati ako hindi na mapasalit. Para akong sinisilaban sa init eh. Mapilit lang ito si Sidney eh. Ayaw ko nang pumarito eh. Tumama ka lang maghapon dito eh. Alam ko na may sayawan daw. Sino man sasayo sa tuktok na yan? Parang punebre. Hindi naman. Paano magpapasayo eh? Parang naman yun. Hindi na bali sa ayawan. Ang ibig ko malaman kung may pagkain. Puto naman sa tapaw. Hindi, pagdating sa kaya eh, magtigil ka. Ano ba ba, Puro? Talaga bang ganito na lang tayo? Hindi lang naman maintindihan mo si Edad. Kailang beses na akong katuglang-katug sa pintuan. Walang sinasabi kundi sandali na lamang daw, sandali na lamang daw. Eh, hindi lamang kayo naiinit. Pati ako init na rin. Ano ba naman ang ginagawa ng matandang yan? Hanggang ngayon hindi ka nananao. Sinusunod marahil yung kanyang kansola. Oh, siguro nga napakakulit niya matandang yan eh. Masyado namang mga bata ito. Eh, ano ang maalala niyo kung sinasadya niya yun? At magulat naman kayo sa kanyang pagdating. Gugulatin? Itong ayos sa amin ito? Ang ganda-ganda ng baro ko? At ang costume ko? Naku, piyado malulumas siya. Mariosep, hintayin natin siya. Napapansin ko lamang eh, masyado na yata. Magandang hapon naman sa inyong lahat. Magsiupo kayo. Ako'y nagpapasalamat ng buong puso sapagkat hindi ninyo ako binigo. Sa inyong pagpapaunlak sa aking paanyaya, ay napagkikilalang kahit bahagya ay mayroon pa rin kayong pagtingin sa akin. Inaamin kong matagal na rin panahon na ako'y naging malayo sa inyong lahat. Kaya hindi ko kayo sinisisi kung ako'y inyong kapuotan. Subalit ngayon, ay bago na ang lahat. Magmula ngayon, ay bukas na ang Hacienda Morente. Pagtulong-tulungan nating pagyamaning muli ang mga lupang nakatiwangwang. At hinihiling kong limutin na ninyo ang nakaraan. At tayo'y magsama-sama upang manumbalik na muli ang kasaganaan dito sa ating nayon. Hindi kayo dapat magtaka sa aking biglang pagbabago. Sapagkat sadyang ganyan ang buhay ng tao. Kagaya ng panahon. Mayroong tagaraw at mayroong tagulan. Marami nagsasabi na ako raw ay matandang dalaga. Masungit, sakim, walang kaibigan at walang kapwa-tao. Mayroon pa rin nagsasabi na ako raw ay lipat na. Makaluma. At walang kamalay-malay sa lakad ng bagong kabihasnan. Ngunit ipakikilala ko sa inyo na kayong lahat ay nagkakamali. Ang tao ay kasing tanda lamang ng kanyang sariling pakiramdam. Si Soledad Morente sa mga sandaling ito ay punong-puno ng buhay at sigla. Ngayon ay magsasaya tayong lahat. At ipakikilala ko sa inyong lahat ang tunay na si Soledad Morente.
ang mga luha mo. Kung ikaw ay may dusay, nagdurusa rin ako. Mahal, maniwala sana habang buhay. Sasambahin kita at sa akin ikaw ay nawalay. O irog ko, ay, naku, ay. Sandali lamang mga kasama. Ang ibig ko ay magsayaw tayong lahat. Maestro, musika. Kabuhayan ko'y wala ng papari, lalo't sa pag-ibig. Ang anumang dusay di pa nakakamit ng iwig kong dinig. Minsan ang puso ko'y natutong umiro. Naku, anong sarap ang aking narinig ay di malilimot. Me muero de amor. Yo te quiero a ti, ang tamis na sabi. Ang patoy ko ay kaya rin, you're the one for me. Mula noon ako'y naging maligaya, natutuminsan. Ang aking narinig ay di malilimot. Me muero de amor, me muero de amor.
wala na akong dapat pang hilingin. Ang lahat ay pawang nangangako ng isang magandang kinabukasan. Pati ng hangin ay tila man din punong-puno ng masasayang awit. Ako man ay nasisiyan din. Lalong-lalo na ngayon. Ikaw at ako ay magkapiling. Alam mo, Edad, ang Prochnite ay nagpapagunita sa akin ng ating maligayang kabataan. Naalala mo ba nung araw? Ang katulad mo ay isang ibon, kanta ng kanta. At talaga namang maganda yung piling. Naalala pa ba yung madalas mong awitin ng araw? Alam mo, Temyo, nagtataka ko sa'yo. Para bang nahuhulaan mo ang aking iniisip? Ngayon lamang ibig nang mamutawi sa aking mga labing awit na yan Nananabig ako, Edad. Maaari bang awitin mo para sa akin? Bakit kaya ako'y nabuhay at tigib ng kalungkutan? Ang puso ko ay walang laya upang magmahal. Ngunit irong ako'y asahan kahit ako ay mamatay. Ang pag-ibig ng aking puso sa palad mo giliw aking iiwanan. Huwag mo na iro akong alalahanin, pagkat ang puso ko ay naninimdim. Ngayon ko lamang napagtantong tuluyan na ang aking pag-ibig ay ayaw papigil. Bakit kaya ako'y nabuhay at tigib ng kalungkutan? Ang puso ko ay walang laya upang magmahal. Ngunit irong ako'y asahan kahit ako ay mamatay. Ang pag-ibig ng aking puso sa palad mo aking iiwanan. Salamat, Edad. Ang iyong tinig ay kasing ganda ng iyong puso. At bawat katagang binikas ng iyong mga labi ay naglalarawan ng isang kaluluwang malinis, banal, at maunawain. Totoo nga ba, Temyo? Hindi ka kaya nagbibiro? Hindi, Edad. Ito ang mga sandali ng pagtatapat at pagbubukas ng mga puso. Anong ibig mo sabihin? Alam mo, Edad, bago ako magtapat sa ibig ko munang magtanong na kung ang pag-ibig na isang mahirap na binata ay pahalagahan ng isang babaeng mayaman. Sa ngalan ng pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Walang mahirap at walang mayaman. Kung gayon ay ibig kong malaman mo na nasa palad mo ang kaligayahan ng mahirap na binatang yan. Nagtatapat ka ba sa akin ng pag-ibig, Temyo? Hindi ako.
Ang tinutukoy ko si Armando at si Margarita at sila ay nag-iibigan. Ano? Si Armando palang ibig mo sabihin, ha? Oy, Dad. Pakinggan mo muna ko. Sapagkat si Margarita naman ay may gusto ng gulang upang magmahal at umibig. Kaya huwag mo sanang dulutan siya ng kabiguan. Ano ba ang kaugnayan mo sa kanilang pagmamahalan? Bakit ka ba nakikialam? Hindi ako siya nakikialam. Lamang ay si Margarita ay nangangambang magtapat sa iyo. Kung kaya't ako na nangahas na magsabi. At inakala ko namang ako'y pagbibigyan mo. Total naman si Armando ay walang hangarin sa inyong kayamanan. At si Margarita naman ay nahandang magpakasakit alang-alang sa kanya. Kaya ako na nakikiusap sa iyo na kung maaari, bayaan mo na silang makasal. At kung hindi, baka makaisip ko silang magtaanan. Hoy! Kung kailangan ko ang iyong payo, sasabihin ko sa'yo. Hindi mo na kailangan turuan sapagkat nalaman ko ang aking ginagawa. Hindi kita kinuhang katiwala ng aking asyenda upang pakialaman mo ang aking sariling pamuhay. Edad, akala ko'y nagbago ka na at nawala ng kapuutan sa iyong puso. Akala ko'y marunong ka ng kumilala ng katwiran at ng katarungan. Akala ko'y hindi ka na mapagmataas ngayon. Ngunit yung palit pakala lamang, hindi ka pa rin nagbabago. Talagang hindi. Sapagkat ako'y gising at hindi nangangarap na katulad mo. Nakikita kong katotohanan at yan ang aking pinaniniwalaan. Para sa akin, walang lalaking hindi mapag-imbot at sinungaling na katulad mo. Pare-pareho kayong lahat. Oy, huwag mo kaming lalahatin. Wala akong sinasabi sa iyo kung hindi. Bigyan mo ng pagkakataon ng mga iba. Sapagkat lahat ng tayo pinanganak sa ibabaw ng lupa na may karapatan lumigaya. Oy, pangaralan mo ang iyong sarili at huwag mong pakialaman ang aking buhay. Magsikap ka sa iyong trabaho at magkakasundo tayo. Ang ahas nga naman, maghunos man, ahas din. Mula ngayon hindi mo nakakatiwala. Marap ka na ng ibang alipin. Bababa na rin yun. Siguro nakatulog yun sa malaking pagod. Marahil nga. Matilda, saan mo kayo pumayag na si ate? Sigurado yun. Lalo't kasi Temi yung magsasabi sa ate mo, hindi makatatanggi yun. At isa pa yung ate mo man Pati napatay kay Tenyo. Kaya magsaya ka na. Kung gayon lubos na rin ang aking Rari. Nagkakamali ka. Wala kang pakialam. Akin na susi ng kwarto privado ko. Dali! Sinong pweba? Madali ka! Sandali na ako. Madali! Aba, bakit ba? At huwag ka makalapit-lapit kailanman doon, ha? At dali ka, maganda ka ng pagkain. Margarita, sa Lunes ay ipapasok kita sa kolehiyo bilang isang interna. Sa ate, hindi mo maaaring gawin sa akin yan. Huwag kang tumutol. Nalalaman ko ang aking ginagawa. Alam ko na. Nabig ko rin si Tenyong. Ikinalulugod ko ate. Ngunit hindi ako maaaring magkasama sa'yo. Minamahal ko si Armando. Naiintindihan mo ba? Minamahal ko si Armando. Magtigil ka! Nalalaman ko ang aking ginagawa. Ayaw ko sumama sa'yo! Magandang gabi sa iyo, Dad. Magandang gabi naman, Tata Puro. Huwag kayong magtaka. Ako pa rin sa soledad na gising at hindi nangangarap. Bakit mo nga ba ako pinasundo, Ida? Ang ibig kong gawin niyo, Tata Puro, ay ang lupa sa kabilang bakuran ay palinis niyo sa lalong madaling panahon. Palinis? Ngunit, paano linis ang ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang mga taong nakatira sa kubo ay paalisin, pati mga kubo nila. Ida, hindi mo maaaring gawin yan. Totoong maraming tao mapipinsala. Nalalaman ko ang aking ginagawa. Ida, makinig ka sa akin. Ano man ang dahilan ng iyong pinagbago, iniluluhog kong huwag mong ibuntun sa kanila ang iyong galit. Mahawa ka sa mga taong yun. Basta sundin niyo ang inyong utos ko. Magandang gabi sa inyo. Kanya kami ibig sa punong kahoy. Kaya hindi nga nalalaman ang hirap ng maraming anak.
sabihin ganito. Ako'y inutusan lamang ni Edad. Ang ibig ni Edad ay malinis ang pook na ito. Ano ba ang tingin sa amin? Basura? Hintay muna. Dapat ninyong malaman na ito'y kanyang lupa. At siya may titulo Torres na pinanghahawakan. Saan mahusgado kayo pumunta ay talo kayo. Hindi ka na! Hintay muna. Ang ibig ko sabihin na ito, sundin na natin ang kanyang kagustuhan. Para walang gulo, ay magsama-sama tayo ron sa aking kapirasong lupa ron sa libig. Kaya naman ay buong puso kong pinagkakaloob sa inyo. Ang lahat ay hindi natin maring kunin sa dahas. Kinakailangan magpaliwanagan ang bawat isa sa atin. Maraming salamat. Talagang wala na kaming maisip na paraan. At saka na kami makikisuno sa inyo. Papayanin nyo at pagpupulungan namin ng mga bagay na yan. Inakala ko namang maayos ang gusto na yan sa pamamagitan ng pag-unawaan kay Edad. At naniniwala akong siya naman ay meron din naman puso ng dami ng katulad ng sa atin at hindi niya matitiis na tayo manira sa lansangan na parang mga hayop. Ay muna kayo. Kailangan lusobin yan. Alam mo ba, Jose? Nag-aaksay ka lamang ng panahon. Kung ako, hindi ko maunawaan si Edad. Ikaw pa kaya? Ngunit porong kinakailangan maunawaan niya sapagkat hindi gawang biro mapabuhat ang bahay. Ang mabuti, kayo na mag-ayos-ayos. Ikaw na makipag-usap sa kanila. Huwag naman ninyong kalilimutan na sa lahat ng oras ay nakahanda ang aking maliit na lupa rin sa libig. Yan ay nakalampat sa inyo lahat. Jose, ikaw na ang bahala makipag-usap sa kanila. Mag-ayos-ayos kayo. Ako'y marami pang lalakarin, kaya din na muna kayo lahat. Ano, tata? Jose, matyaga ka lang makapag-usap eh. Sulugin naman natin bahay. Tapos na. Matandang purong nini. Purong mga Bago kayo gumawa ng anumang hakbang, kinakailangan tawagin muna natin ang ating mga iba pang kasamahan at pagpulungan natin ang mga bagay nito mamayang gabi. Ikaw naman bata ka eh. Kagaling-galing at katiwala ka na doon sa asyente. Umalis-alis ka na naman. Eh, napakainit ng ulo mo eh. Dahil wala ka naman trabaho. Wala kang iniwan doon sa tatang mo. Manang-mana kang talaga. Eh, kanino pa ako magmamana? Bakit kayo? Bakit kayo? Alam mo, narinig ko sabi ng mga taong doon. Lulis Lumindusi, angin ng tami ang gabi. Eh, ano ba? Nakakabalita. Yan bata. Totoo. Totoo yan. Oo, Lulis Lumindusi, angin ng tami ang gabi. Manong tulungan mo siya. Oo. Manong, sige na. Bayanin niyo siyang madala. Tintikas ng bato ang ulo ng babaeng yan. Oo, ikaw naman bata ka. Oo. Tuwang Lulis, angin ng gabi. Para pagpapayuhan mo lamang yung mga tao na huwag nang gumawa ng gulo eh. Gusto ba ninyo lalong lumaki ang ulo niyo? Natuto siyang pumasok sa masikip, matuto siyang lumabas. Ako, hindi na niya katiwala ngayon. Wala na akong pakialam sa kanya. Tapos ang kwento. Masyado ka namang napakainit ng ulo mo. Ay, paghugas ka na ng kamera at ng paa at ng marami din dagdag. Ano na kaya mangyari kay Idan? Kawawa naman. Masyadong ginagawang... Iwan niyo ako. Hindi ko. Mamamatay ko ng nervyo sa bahay. Isama niyo na ako nila. Hindi na ako naiwan sa Senyorita. Ayoko ba? Ayoko malagyan na bahay na ito, Senyorita. Ayoko naman na talaga. Ayoko naman na. Ayoko naman na. Hindi na rin ako malagyan sa bahay na ito. Ako'y bata pa. At ibig ko makuhay na maligaya sa piling na ako. Lapit ang pagmamalaki niya natin. Ngayon ko na ako patunay na wala halaga sa pagkakas. Ang ibig ay
Buti na lamang na siya masusunod. Hindi na ako makakasal. Kapag nalaman na senyorita na dito, saan ka pupunto na naman ang galit? Magalit na siya hanggang gusto niya. Panahon na ngayon upang mapatunayan kung hindi lahat ng lalaki magdarayat ng sinungaling. Si Armando ay tapat sa akin. At ako'y sasama sa kanya kahit nasaan. Senyorita, anong oras ang tipanan niyo? Hintayin niya ako, Marvin. Hinilang ninyo ako maging tagapagsalita! Ngunit ang kasustuhan ninyo na tunaan! Hala! Gusto ninyo pumatay ng tao! Nahuhukan kayo sa dugo! Ayan! Pumatay kayo ng tao! Sige! Pumatay kayo! At ang Diyos nga ang bahala sa inyo! Nakibiting na ako sa akin tungkulin! Kaya nga naman, bakit hindi niyo pakinggan tatawag siya? Ano pa siya dito? Magandang gabi sa iyo, Idan. Kami na parito, hindi upang manggulo. Hindi upang ilahad sa iyo ang karaingan ng aming mga damdamin. Napakabigat ng ipinagagawa mo sa amin, Idan. Sadyang napakabigat para sa aming mga maralita. Nalalaman namin na ang lupang yan ay sa iyo. Hindi namin inaangkin. Para malaman mo ang katotohanan nila. Ang nasira mong ama nagbigay sa amin ng pahintulot na magtayo ng mga kubro. Doon na ako nagkaanak hanggang sa magkapo. At hindi lamang ako. Lahat kaming naninirahan doon ay panatag ang mga kalobang. Doon na rin kaming mamamatay. Bakit mo kami paalis? Anong kasalanan ang nagawa namin sa iyo? Kung ibig mo uupa kami sa iyo po. Tapos. Kung tapos na kayo, Tatang Jose, ako naman ang inyong dinggin. Inyutos ko nga kay Tata Porong na kayo'y pagsabihang umalis sa lupang yun. Ngunit yan ay kahapon. Ngayon, saga ng akin ay umalis man kayo o hindi ay pareho na lamang sa akin. Ngayon ko nakilala ang aking pagkakamali. Sa paghangat kong makapagtulit ng kaputihan at matulungan kayong lahat ay ganito pang aking sasabihin. Ang hindi maunawaan, ang kutyain ng lahat. Hanggang sa mga sandaling ito ay magtangkam pa niyo lusubin upang marahil ay pagwatakpan niyo ng kamay. Alam kong kinamumuhian ninyo ako, subalit hindi ko kayo sinisisi. Yan ay inyong karapatan. Ako ay aalis. Iiwanan ko ang asyenda sa pamamahala ni Tata Porong. Kaya't tuloy pa rin ang inyong pagtatrabaho. Ang lupang kinatatayuan ng inyong mga bahay ay talagang ibibigay ko sa eskwelahan upang magawang palaruan ng mga anak ninyong nag-aaral. Gayun din, ibig ko sanang magpahukay doon ng poso artisyano upang may makunan kayo ng tubig na inumin. Kayo na ang bahala. Ano man ang maging susundin ko. Magandang gabi sa inyo lahat.
ay ibig kong malaman mo, walang katapusan ang pagmamahal ko sa iyo. Ngayon ako naniniwala, totoo nga pala, bawat tayo may karapatang umibig ng malaya at mabuhay ng maligaya. Sa pangamba ko, baka ikaw may lumasap ng pagkasipayaw, ay hindi ko na nagunitang mahal lang pala sa iyong pag-ibig. Hindi nga pala matil ang ginagawa ko pagtigil sa iyong kaligayahan. Kung ako man ay inyanak sa pagluha, ikaw ay hindi. Tawagin mo ako. Ate, ako ang hindi nakakilala ng mabuting hangarin mo para sa akin. Ako ang nagkasala sa iyo, ate. Patawarin mo. Hindi na ako maaaring magsala natin. Sapagkat mahal naman kita. Hindi kita maaaring iwala. Maaaring mo. Maaaring din magsisi, Armando. Lahat ng sasabihin mo, susundin ko na, ate. Susundin ko na. Hindi na kayo kailangan magsanag pa. Armando, magtuloy ka. Magandang gabi sa iyo, Ate Soledad. Narinig ko lahat ang iyong mga pinag-usapan. Kaya ako ngayon ang humihingi ng kapatawaran sa tinangka naming pag-alis ni Margarita. Wala kang kasalanan, Armando. Napagkabuti mo, ate. Napagkabuti mo. Wala ni Margarita sa simbahan. At dito na kayo maninira. Mahalin mong mabuti si Margarita at pagpalain kayo ng Diyos. Dakilang puso meron ng ate. Margarita, ngayon tayo binabati na kita. Salamat po. Hindi sa'yo, Armando. Salamat. Ikaw naman bata ka eh. Kahit kailan ka eh. Kapag naisip mo, talagang hindi ka na mapipigil. Hindi ka na naawa sa amin. Tabayan nyo at pagdating doon patadalang kayo ng tulong. Eh dahil ba doon? Maiiwanan mo na naman kami ni Inding eh. Kaya layo-layo pa naman ng paparon. Senyor! Senyor! Aba, Poro! Mabuting dumating kayo. Tuloy kaya. Anong araw na ka? Anong araw po? Naku, mabuting dumating ka, Poro. Ayan, aalis na naman daw at babalik sa Mindanao. Ikaw na nga bahalang makipag-usap. Yan, Jeng. Ay, akong bahala. Hindi mo maaaring gawin yan, Telio. Hindi mo maaaring gawin sa akin yan. Ikaw pa naman nahihirang kumbes mo sa kasal namin ni Margarita. Pumayag na ba si... Pumayag na siya, Tidas. Bueno, kung gano'n binabati kita at hindi na muna ako alis hanggang dito po sa iyo yung kasal. Ayaw pa niyan. Maraming salamat, Temyong. Temyo, Ay, hindi yata malikas gagawin mong yan. bakit? Nandito ang kapalaran aalis ka pa. Ano ibig mo sabihin, hindi ba nagin mo? Ayan, parang makipagporong. Siya nga naman, Temyo. Baka akala mo'y nakakaila sa akin yung mga ikinigilis mo. Nalalaman kung may pag-ibig ka kay Idas. At siya man naman ay may pag-ibig din sa'yo. Pag... hindi kami ba purong maaaring magkatuloy dahil kailanman? Sapagkat parehong mainit ang aming ulo eh. E di katapusan na niyo, magkakamatayan kami dalawa. Mabuti pa yung magkalimutan na. Putong batang ito. Hindi mo ba nalalaman yung kasabihang ang umuurong ay hindi nagtatagumpay? At isa pa, wala masimsimang birya sa matyagang manalangin. Tama. Kahoy man babad sa tubig, kapag nadara sa init, kapilit ang magdidikit. At ito pa isa, marahil na maalam mo ito. Walang matigas na buto sa matyagang aso. Basta kami ang gabi, kami ang bahala. Kayo ang bahala. Pero akong kawawa. Ate, sa buong buhay ko, ngayon lamang ako mapapahiwalay sa iyo. Kaya't hindi ko malaman ang aking gagawin kung hindi ko mapapigil. Hindi mo lang kailangan, Margarita.
Mula ngayon, ay dapat mo na lamang iyo ko lang panahon mo kay Armando. Magmahalan kayo at magtulungan kayo. Yan lamang ang maipapayo ko sa iyo. Ngunit ate, alam kong mahal mo siya at nalalaman kong mahal ka rin niya. Hindi kami maaaring magkasundo ni Temyo. Sapagkat magkaiba kami ng damdamin. Ang sino man sa amin ay hindi maaaring patalo sa isa't isa. Kaya nga ang kailangan ay itunong kong isa sa inyo, ate. Kailangan niya. Ngunit ako, susuko sa kanya? Nunca. Ay giliw, ang ibig ay dinggin, ang ibig ay dinggin ng Ate, hinaharana ka na si Temyo. Pabayaan mo sila. Balik ka sa bintana yan. Pero ate, umalis ka na riyan. Hindi ka na rito. Madali ka. sayang lang mga Ngunit ate, ano gagawin natin? Nakasaya. Wala kang pakialam. Lagyan mo. Lumabang niya ate. Sige. Tampa. Tampa, ate. Sige pa, sige pa. matagal ng araw sa puso kong ito ay tunay kang mahal. Mahabag ka sana at ako'y alayan ng isang pagsuyong hindi na mapaparang. Aba, nagpatay pa ng ilaw. Sige, tuloy natin. Di mo nalalaman, matagal ng araw sa puso kong ito ay tunay kang mahal. Mahabag ka sana at ako'y alayan ng isang pagsuyong hindi na mapaparang. Ayan, nakita na ninyo. Kayong bahala kung kawawa. Ayan, pinatay tuloy yung ilaw. Lumabas pa tayong kayaya. Pundangan kasi kayo eh. Yaya pa ng yaya, hara-hara na. Ang titigas ng ulo ninyo. Naku eh, dapat yung bahay nga pukulin ng bato eh. Teka nga. Huwag mo gawin yan. Teka nga, Papasabatanin niyo. Huwag kayo makialam. Temyo? Magandang gabi, ate. Magandang gabi naman. Kalabaw lamang ang binabato. Diba? Narinig ko ang sinabi mo. Nasuyang-suya ka na sa akin, hindi ba? O ngayon kaharap mo ako, bakit hindi mo ako pagbuhatan ng kamay? Napagkikilalang hindi ka tunay na lalaki. Ano ka mo? Hindi pala ha? Halika. Aray! Aray! Aray, Diyos ko! Aray! Aray, Diyos ko! Matagal ko nang gustong gawin ito. Aray! Aray, Temyo! Aray, gusto na! Gusto na! Ha? Aray, naku! Aray! Aray! Hindi maaari sa akin yung kalukuhan. Ha? Aray, naku! At dapat mong malaman na nung araw pa iniibig na kita. Siya nga ba, Temyo? Oh! Iniibig din kita eh. Ano? Iniibig din kita. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung araw pa at nang hindi na ako nahirapan? Aray, naku! Suko na ako! Suko na ako! Suko ka na. Oo. Ala, Aray, hindi. naku! Aray, naku! Aray, Ano kaya? aray! Aray! Magmula ngayon eh.
ikaw na ang susundin ko. Ikaw na ang aking amo. Ako na yung amo. Oo. Alek! May reklamo? Wala. Alek? Poro, mayroong sila nagkasundo ng lahat. Eh, kinakailangan mo yatang umuwi na ako sa Manila. Talagay ko nga, public. Ay, Bang Porong, pagtitiga ko na ho ito. Hindi na ako uwi sa Manila. Hello. Alek, Ano ka mo? Alek! Walang hiya ka, halik. Patutulong lamang sa'yo maghugas ng pinggan, bahahalik ka. May reklamo?